Huli pa sila nitong nagkita ay may 1 taon na rin ang nakakaraan. Nanirahan kasi ito sa Davao. Galing ka pa ba sa Davao? Umiling ito. Sa Cebu, may nitong tugon. Naupo ito sa may sofa sa salas. Kumain ka na ba? Muli niyang tanong. Hindi pa nga eh. Tamang-tama, kakain pa lang ako. Sabayan mo na ako. Anya na hindi na ornaasa na uuwi pa ng maaga ang kaniyang asawang si Gino. Okay lang ba? Daro naman. Ano ka ba? Nangingiti niyang wika rito. Nais niyang maging komportable ito sa bahay nila. Tara sa kusina. Hayaan mo na muna ang gamit mo riyan. Nagpatiuna na siya papunta sa kusina. Nakasunod naman sa kanya si Jenilyn. Pinaupo niya ito sa madalas niyang upuan. Siya naman ang naupo sa may kabisera. Bakit narito ka ngayon sa Manila? Aniya habang kumakain sila. Magana namang kumain ang bisita niya. Mukha ring nasarapan ito sa luto niya, kaya nakahinga siya ng maluwag. Ayaw lang din niya na mapulaan ang kaniyang niluto. Nakipaghiwalay ako sa boyfriend 10. Anito na nagbaba ng tingin. Bakit? Third party for Lynn? Hindi siya agad nakapagkomento. Mapait itong ngumiti. Pwede ba na wag muna nating pag-usapan? Nakakawalang gana kasi sa pagkain. Sure, sang-ayon niya rito. Kumain ka lang, Jen. Anya na ibinalik na rin sa pagkain ang kaniyang atensyon. Kung ganoon ay tumira pala ito sa Cebu kasama ng boyfriend nito. Ayaw naman niya na pangunahan si Jenilyn para magkwento sa kaniya ng nangyari sa mga ito. Hihintayin na lamang niya kung kailan ito handang magkwento sa kanya. Handa naman siyang makinig kung kailangan nito ng kausap. Nirerespeto niya ito sa bagay na yon. Matapos kumain ay tinulungan pa siya nito sa pag-iimpis at paghuhugas. Matapos niyon ay burnalik sila sa may salas at doon ay naupo. Salamat sa pagkain, Ferlyn. Masarap ang luto mo. Wala yon, Jen. Buti at alam mo itong bahay 10. Sa pagkakatanda niya ay wala naman siyang naulit dito na doon siya nakatira. Silhani, tukoy nito sa isa nilang classmate na madalas niyang makita dahil malapit lang ang pinapasukang kumpanya sa kaniyang coffee shop. Anya na napatango-tango pa. Naulit ko nga sa kaniya kung saan ako nakatira. Buti nakakausap mo siya. May pupuntahan ka pa ba after nito? Urniling ito at nagbaba ng tingin. Wala nga eh. Kung okay lang sana sa'yo, Ferlyn, klito muna ako pansamantala sa bahay mo. Ani Jenilyn na tumingin na sa kanya. Wala rin naman kasi akong ibang malalapitan dito at nasa Davao na ang buong pamilya ko. Hindi nila alam na narito ako. Lalo na ang ex ko. Kahit ako na ang gurnawa ng gawaing bahay dito habang nasa trabaho ka at ang asawa mo. Please, paano ba siyang makakatanggi kung bakas na ang luha sa mga mata nito? Nakakaawa ito ng mga sandaling iyon. At dahil pusong mamon siya kaya tumango siya. Wala namang problema, Jen. Kakausapin ko ang asawa ko tungkol sa bagay na ito. Bakante naman ang guest room. Naupo ito sa mismong tabi niya at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Maraming salamat, Ferlyn.